Bilang isang abogado, miyembro ng media at mamamayang Pilipino, mariin ko pong kinokondena ang pagyurak sa mga karapatang pagtao ni dating Congressman at Secretary Mike Defensor. Saksi po ko sa video kung saan kitang-kita po natin na pinipigil po ang ating mga miyembro ng media na makapanayam si Ginoong Defensor. Ito po ay hindi naaayon sa saligang batas. Ang isang taong bilanggo dahil sa isang warrant of arrest na hindi pa nakapagpiyansa ay dala pa rin po niya ang lahat ng kanyang mga karapatang pagtao. Kasama po rito ang nasasaad sa ating Bill of Rights sa saligang batas, ang Universal Declaration of Human Rights at ang International Covenant on Civil and Political Rights na international law. Ang pagpigil ng ating mga kapulisan na maghayag ng kanyang saloobin si Ginoong Defensor ay isang malaking paglabag dito. Si Laila de Lima nga po, sa buong 6 na taon, more or less, na siya'y nakapiit, araw-araw may sinasabi sa mga social media post niya. Malimit interviewin ng media pagkatapos magkaroon ng hearing. Bakit iba ang standard kapag kalaban ng pamahalaan? Bakit iba ang standard kay Representative Mike Defensor? Hindi po tama yan. At kapag hindi po nila itinigil yan, alam niyo po, lalo pong magagalit ang ating mga mamamayan. And tignan po natin kung anong mangyayari. Maraming salamat po. Mabuhay ang kalayaan, mabuhay ang saligang batas, mabuhay ang rule of law. Ayan mga kababayan, si Attorney Ferdinand Topacio, sobrang pangit lang kasi ang ginawa ng gobyerno kina Mike Defensor at Senador Rodante Marcoleta. Pero pagdating sa di umano'y mga kaalyado ng administrasyon, ay walang nakukulong katulad na lang nito ayon kay Ombudsman Boying Remulla. We found Senator Mig Zubiri, 24 billion leadership fund lacking on evidence as per Secretary Bonoan. So, base nga po ito sa naging pahayag ng dating Secretary ng DPWH na si Bonoan sa Sandigang Bayan nitong Agosto 12, na meron umanong 24 billion leadership fund para sa proyekto ng mga senador. Ayon pa kay Bonoan, bawat senador ay binigyan ng hindi bababa sa 500 million at 1 billion sa mga committee chair na nasa ilalim umano ng Senate President Juan Miguel Zubiri. Bali ito yung panahon kung saan Senate President si Mig Zubiri hanggang taong 2024. Ngunit tila hindi kumbinsido si Remulla sa naging pahayag ng dating secretary. Sa ibang balita naman mga kababayan, opisyal ng PDP Laban may pananawagan na dapat umano matuloy ang barangay eleksyon. Ako naman ang pananaw ko dito, gagamitin nila ang pondo. Kasi di ba, there is already a budget reserved for the barangay elections for this year. Di ba? So, ngayon na hindi nyo gagawin nyo, magpapare-align na naman kayo ng budget dahil hindi nagamit yung pondo. Kasi mukhang naubos na yata yung ating mga mga politiko, no? So, naghahanap sila ngayon saan na naman sila mag-divert ng funds. Ito ay panawagan namin sa inyo. Ako personal, nananawagan, huwag i-postpone ang barangay and SK elections. At panawagan ko sa mga bloggers sa media sa taong bayan, ihayag ninyo na hindi dapat, whether in Facebook or sa harap ng Kongreso, sa harap ba ng Senado, huwag nang i-postpone.